Ang sakit ng ulo ko. Yun ang unang naramdaman ni Amber pagmulat ng kanyang mga mata. Parang binibiyak ang bungo niya sa tindi ng hangover. Naalala ni Amber ang bar, ang malakas sa tugtog, ang tawanan ng mga kaibigan niya. Nag-celebrate sila dahil na-promote ang kaibigan niyang si Jenna. Inom dito, sayaw doon. At pagkatapos, may lumapit na lalaki. Matangkad, mabango, naka-leather jacket. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito dahil sa strobe lights at sa dami ng nainom niya. Pero naaalala niya ang boses nito at kung gaano ito ka-sexy. Tequila, sinusumpa talaga kita. Napapikit na lamang si Amber. Naalala na niya ang halik. Ang init ng mga kamay ng lalaking estranghero sa bewang niya. Ang pagsakay nila sa taxi. Ang pagpasok sa hotel room. At ang, teka, may naka one night stand ba ako? At doon na napalingon si Amber sa kanyang tabi. Kung saan naroon ang isang natutulog na lalaki. Nakadapa ito, kalahati ng katawan ay nakatakip ng kumot. Pero kita ang likod nitong matipuno at puno ng muscle. Okay lang yan, Amber. Single ka naman. Okay lang to. Magbihis ka na lang at tumakas bago siya magising. Napakagat si Amber sa kanyang labit dahan-dahang gumalaw pababa sa kama. Isa-isa niyang pinulot ang nagkalat niyang mga damit sa sahig. Ngunit natigil siya nang makitang pamilyar na tattoo sa braso ng lalaking kasama niya. Isang phoenix, isang ibong umaahon mula sa apoy. Teka, pamilyar yang... Oh my God! Nanigas si Amber. Kilala niya ang tattoo na yon. Siya ang kasama ng lalaking ito nung ipinalagay yon. 5 taon na ang nakakaraan. Hindi pwede. Dahan-dahang gumalaw ang lalaki. Tumihaya ito. Bumagsak ang braso nito sa unan at tumambad kay Amber ang muka na pilit na niyang kinalimutan sa loob ng 3 taon. Si Israel Gomez, ang dati niyang asawa. Muntik nang mapamura si Amber ngunit tinakpan niya ang bibig niya. Bakit? Paano? Paanong hindi niya nakilala ang sarili niyang ex-husband kagabi? Ganun ba siya kalasing? O sadyang katawan lang nitong hinahanap niya? Shit! Ang laking gulong pinasok mo, Amber. Tinitigan niya si Israel. Gwapo pa rin ito. Mas gwapo pa nga ngayon kesa noong hiwalayan niya ito. Ngunit nang biglang gumalaw ang lalaki, tumakbo si Amber papunta sa banyo at nagbihes nang wala pang 1 minuto. Hindi na siya nag-abalang magsuklay o mag-makeup. Basta maisuot lang niya ang damit niya at makaalis na. Pagkatapos niyang magbihis, mabilis pa sa 4:00 tumakbo si Amber papunta sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, nilingon pa ng dalaga ng huling beses si Israel na tulog pa rin. Bye Israel, sana hindi na tayo magkita kahit kailan. At tuluyan nang umalis si Amber dahil may pasok pa siya sa trabaho. Late ka na naman, Suarez! Bungad ng kapitan nila pagpasok ni Amber sa Fire Station 19. Si Amber ay isang bumbero at ito na ang naging trabaho niya sa loob ng 5 taon. Sorry Cap, traffic, may aksidente sa highway. Palusot. Ang totoo, natagalan siya sa pagligo para tanggalin ang amoy ni Israel sa balat niya dahil diring-diri siya sa kanyang sarili. Traffic? Tanong ng kapitan, sabay tingin sa mukha ni Amber habang nakataas ang noo. Bilisan mo dyan, Suarez. Formation in 5 minutes. Narating na ang bagong fire chief. Magre-retiro na si Chief Baromeo, 'di ba? Ngayon ang turnover. Opo, Cap. Nagmadali si Amber na magsuot ng uniforme. Bagay na bagay sa kanya ang asul na polo shirt na may tatak ng Bureau of Fire Protection, ang dark blue pants at ang boots. Tinali niya ang buhok niya sa isang mahigpit na bun. Pagtingin niya sa salamin ng locker, nakita niyang isang maliit na hiki sa leeg niya. Napaawang ang bibig ni Amber na alalang tingin ng kanyang kapitan kanina. Napasapo na lamang siya sa kanyang mukha dahil sa hiya. Puwisit ka talaga, Israel. Binigyan mo pa ako ng kahiyan dito sa trabaho. Pagkatapos ayusin ang sarili, lumabas si Amber at pumila kasamang iba pang bumbero sa harap ng fire trucks. Mainit ang sikat ng araw at umaalingasaw ang amoy diesel at goma. Ito ang mundo ni Amber. Dito siya magaling. Dito, sa kanyang trabaho bilang bombero. Pakiramdam niya, mas kilala niya ang sarili niya.
Balita ko, galing sa Maynila yung bagong chief. Bulong ni Jenna, ang kaibigan niyang kasama niya kagabi sa bar. Strict daw at napaka-terror. Wala akong pakialam kung terror siya. Basta wag niya akong pakikialaman sa trabaho ko. Siya nga pala girl, saan ka napunta kagabi? Bigla ka na lang nawala ah. May nauwi ka ano? Wala. Umuwi agad ako. Sumakit ang tiyan ko. Narinig ko si Tonyo kanina. Nakita daw nilang may chikinini ka sa liig. Patingin nga. Ano ba, Jenna? Huwag ka nang mga asar. Nakakaya na nga pinapaalala mo pa. Ikaw may kasalanan kung bakit ako nalasing ng sobra kagabi. Attention! Sigaw ng kanilang kapitan. Natahimik ang lahat. Napatayo ng tuwid ang magkaibigang nagkukulitan at napatitig sa kanilang kapitan na napakaayos ng tindig. Ilang sandali pa bumukas ang gate ng istasyon. Pumasok ang isang itim na SUV at huminto ito sa harap ng formation. At pagkatapos, bumaba ang isang pares ng makintab na itim na sapatos. Sinundan na ito ng pressed uniform at ang muka na nagpatigil ng paghinga ni Amber. Si Israel. Suot nitong uniforme ng fire chief na may mga insignia sa balikat na sumisigaw ng otoridad. Naka-shades ito pero nang tanggalin niya ito, tumambad ang matatalim niyang mata na iniikot ang paningin sa buong squad. Squad, salute! Sumaludo ang lahat kasama si Amber kahit na nanginginig ang kamay niya. Hala Amber, ang ex-husband mo? Bulong ni Jenna. Napalunok na lamang si Amber. Sa dinami-dami ng estasyon sa Pilipinas, bakit sa estasyon niya pa lumipat si Israel? Bakit ngayon pa kung kailan sariwang-sariwa pa ang lahat ng nangyari sa kanila kagabi? I am Fire Chief Israel Gomez. I expect discipline, I expect bravery, and I expect excellence. Sa ilalim ng pamumuno ko, walang tatamad-tamad. Buhay ang nakataya sa trabaho natin. Naglakad si Israel sa harap ng linya habang ine-ekspeksyon ng bawat bumbero. Huminto siya sa tapat ni Jenna at tiningnan ang boots nito. Clean your boots, firefighter. Maalikabok. Yes, sir. Naglakad ulit si Israel at huminto siya sa tapat ni Amber. Hindi makatingin si Amber ng diretso. Nakatingin lang siya sa dibdib ni Israel kung saan naroon ang nameplate nito. Naamoy ni Amber ang pabango nito. Ang parehong pabango na naamoy niya sa unan kaninang umaga. Firefighter Suarez. Napatingin si Amber sa binata. Blankong mukha nito. Pero sa loob ng mga mata nito, may kislap ng pangaasar, galit, o pagnanasa. Look at me when I'm speaking with you. Sir, sorry po. Lumapit ng konti si Israel. Yumuko ito para bumulong. Sapat lang para marinig ni Amber at hindi ng iba. Maaga ka umalis kanina. Hindi ka man lang nagpaalam. Nanlaki ang mata ni Amber. Ito na ang kumpirmasyon na alam ni Israel ang tungkol sa nangyari sa kanila. Nang makita niya ang takot sa mga mata ni Amber, umatras si Israel at inayos ang tayo. Tumingin siya sa buong grupo na parang walang nangyari. Dismissed. Back to work. Sir, yes sir! Nang maghiwa-hiwalay ang grupo, naiwan si Amber na nakatayo at tulala. Ang mga tuhod niya ay parang jelly. Napahawak siya sa leeg niya sa parte kung saan tinatakpan ng concealer ang kanyang chikinini. Lagot na. Ang one-night stand niya ay ang bago niyang boss. At ang bago niyang boss ay ang ex-husband na hiniwalayan niya 3 taon na nakakaraan dahil sa isang rason na ayaw na niyang alalahanin pa. Suarez, sa office tayo. May kailangan tayong pag-usapan. Pumikit si Amber ng mariin. Ito na ang simula ng paggulo ng kanyang payapang buhay. Mabigat ang bawat hakbang ni Amber habang sinusundan si Israel papasok sa opisina ng fire chief. Ang bawat click ng kanyang boot sa semento ay tila kasabay ng galit na kumukulo sa dibdib niya. Pagpasok ni Israel sa opisina, dumiretso ito sa kanyang mesa at inilapag ang kanyang official cap. Sir, pwede po ba akong magtanong? Nagtatanong ka na, Firefighter Suarez. Huwag mo na akong pilosopohin, Israel. Alam mo 'di ba? Alam mong ako yung babaeng kasama mo kagabi? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Israel.
Ang kanyang mga mata ay madilim at walang mababasang emosyon na lalong ikinainis ni Amber. Ano sa tingin mo? Sinadya mo. Alam mong ako yon at tinuloy mo pa rin. Hiwalay na tayo, Israel. 3 taon na. Pero nakuha mo pa rin samantalahin ang pagkakataon. Sinamantala? Sigurado ka? Tumayo si Israel mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan itong naglakad palapit kay Amber. Sa bawat hakbang nito, kusa namang umaatras si Amber hanggang sa sumandal siya sa pinto. Mukhang hindi pa bumabalik ang lahat ng alaala mo, Amber. Anong ibig mong sabihin? Lasing ka kagabi, oo. Pero lasing din ako. At hindi akong lumapit sa'yo. Ikaw ang lumapit sa akin. Sinungaling? Hindi totoo yan. Hindi mo ba naaalala kung paano ka umiyak sa harapan ko? Habang nasa bar tayo't kung anong mga pinagsasabi mo sa akin habang nasa loob tayo ng taxi? Hindi mo naalala kung anong mga ginawa mo? Kumunot ang noo ni Amber. Pilit niyang inaalala ang mga nawawalang parte ng gabi. Pero puro putol-putol na imahe lang ang nakikita niya. Napasingap siya ng maalalang sandaling nagmamakaawa siya kay Israel na huwag siyang iwanan nito. Kaya wag mo kong sumbatan na sinamantala kita, Amber. Dahil kung tutuusin, ikaw ang nanamantala sa akin. Ginamit mong awa ko. Ginamit mong kahinaan ko sa'yo para makuha ang gusto mo. Kahit na, dapat pinigilan mo ako. Ikaw ang mas matino. Alam mong hiwalay na tayo. Alam mong galit tayo sa isa't isa. Galit? Ikaw lang galit, Amber. Ako? Napagod lang ako. Bakit ka ba nandito, Israel? Bakit kailangan mong tanggapin ang pwesto dito? Nananadya ka ba? Gusto mo bang ipamukha sa akin kung gaano nakalayong narating mo? Trabaho to, Amber. Hindi umiikot ang mundo ko sa'yo. 3 taon tayong hindi nagkita, tapos bigla kang susulpot dito. Pagkatapos na nangyari sa atin? Pagkatapos ng dahilan kung bakit tayo naghiwalay? Tingin mo ba hindi ko iisiping nandito ka para gantihan ako? Tumahimik ang buong kwarto sa pagbanggit ng nakaraan. Pareho nilang naaalala ang sugat ng nakaraan na pilit nilang ibinabaon sa kanilang puso. Huwag nating pag-usapan ng nakaraan, Amber. Nandito tayo para magtrabaho. Bakit? Takot ka? Takot kang maalala kung paano mo sinubukang kontrolin ang buhay ko? Kung paano mo piniling umalis kaysa intindihin ako? Baka nakakalimutan mo, Amber, na ikaw ang nagtulak sa akin palayo. Dahil sinasakal mo ko. Gusto mong pilitin ako maging tulad ng mga babaeng nagustuhan mo nun. Pati sa pagtitrabaho ko, gusto mong tumigil ako. Hindi kita pinapatigil dahil gusto kitang sakalin, Amber. Pinapatigil kita nun dahil buntis ka. Parang hinugot ang lahat ng hangin sa loob ng opisina nang biglang tumahimik ang paligid. Napayuko si Amber. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbabadya ng tumulo. Ilang beses kong sinabi sa'yo na delikado. Sinabi ko sa'yo na unahin naman natin ang pamilya natin kahit saglit lang. Pero ano, mas pinili mong sumagot sa tawag ng duty. Mas pinili mong pumasok sa nasusunog na warehouse na yun. At anong nangyari, Amber? Nawala siya. Nawala ang anak natin. Dahil mas mahalaga sa'yo ang pagiging bayani kaysa sa pagiging ina. Binuntis mo ko kahit sinabi kong ayaw ko pa. Alam kong hindi yun sapat na dahilan para maging pabaya ako. Pero bakit ba kailangan mo pang ipamukha na ang sama-sama kong ina? Natahimik si Israel. Napaiwas ito ng tingin at humarap na lamang sa bintana habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Akala mo ba ginusto ko ring mangyari yon? Kumpara sa'yo, ako nagsisimula pa lang na buuin ang career ko. Marami pa akong pangarap. I was only 2 months pregnant kaya kampante ako. Alam ko ba na maaksidente ako sa loob ng building niyon? Alam ko ba na mawawala pala si baby nung araw niyon? Hindi! Tuluyan ng bumuhos ang mga luha ni Amber, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matatag. Kahit na masakit para sa akin ang iwan ng passion ko, sinabi ko sa sarili ko, nahuli na yon. Na hindi na muna ako magtatrabaho pagkatapos ng mission na yon para sa anak natin. But shit happened. At nawala ko siya.
Dinudurog pa rin ako ng pangyayaring yon hanggang ngayon, Israel. Kaya hindi mo na kailangang ipamukha sa akin ang nangyari. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin na kasalanan kong lahat. But you're no better than me, Israel. Hindi ka mas mabuting tao kaysa sa akin dahil iniwan mo rin ako kung kailan mas kailangan kita. Wala nang masabi si Amber. Nakita ni Israel ang pagguho ng tapang ni Amber. Nakita niya ang panginginig ng balikat nito sa pag-iyak. Napapikit si Israel at huminga ng malalim. Tila pinagsisisihan ang mga sinabi niya. Nandun siya para maging profesional, pero nadala na naman siya ng emosyon. Tama na. Hindi ako pumunta dito para ungkatin ang nakaraan o sirahin ang buhay mo, Amber. Nandito ako dahil tungkulin ko to. I intend to keep this professional. Kalimutan mo na ang nangyari kagabi. Isipin mo na lang na panaginip yon. At simula ngayon, fire chief mo ko at subordinate kita. Walang personalan. Sana palagi mong alalahanin yun. Hinintay ni Israel na sumagot si Amber. Hinintay niyang lumaban ulit ito. Pero nanatiling tahimik ang dalaga. Rinig lang ang mabibigat nitong paghinga at pag-iyak. You're dismissed, Suarez. Narinig ni Israel ang mabagal na paghakbang ni Amber paalis. Ang pagbukas ng pinto at ang dahan-dahang pagsara nito. Nang makaalis si Amber, naiwan si Israel sa gitna ng opisina. Bumagsak ang balikat niya at napahampas siya sa kanyang mesa. Damn it! Akala niya kaya na niya. Akala niya wala na siyang pakialam. Pero isang gabi lang, isang pagtatalo lang at heto na naman siya. Ang sakit na naramdaman niya 3 taon na ang nakakaraan ay kasing sariwa pa rin ang sugat na yon. At ang mas malala, sa kabila ng galit, sa kabila ng sumbat, alam niyang gusto pa rin niyang yakapin si Amber kanina noong umiiyak ito. Bakit ikaw pa rin? Bulong ni Israel sa kawalan. Napatingin siya sa pinto kung saan lumabas ang dating asawa niya. Alam niyang magiging mahaba at mahirap ang mga susunod na araw. Dahil sa istasyon nila, hindi lang apoy ng isang sunog ang kailangan nilang patayin, kundi pati na rin ang apoy ng nakaraan na pilit bumabalik para tupukin silang dalawa. Jog in place! Taas ang tuhod! Bilisan niyo! Ang sigaw ng kanilang kapitan ay umaalingaw-ngaw sa malawak na oval malapit sa istasyon. 5:00 pa lang ng umaga pero basang-basa na ng pawis ang uniforme ng Squad 19. Takbo, hinga, takbo. Ito lang ang nasa isip ni Amber. Binilisan niya ang kanyang pace. Nilampasan niya ang ibang kasamahan kahit ramdam niya ang paghapdi ng kanyang bagas sa bawat paghigop ng hangin at ang pamamanhid ng kanyang mga binte. Pero hindi sapat ang sakit ng katawan para takpan ng sakit ng mga salitang binitawan ni Israel kahapon. Nawala ang anak natin dahil mas mahalaga sa iyong pagiging bayani kaysa sa pagiging ina. Paulit-ulit ang mga salitang yon sa isip ni Amber. Gusto niyang tumakbo ng tumakbo hanggang sa matakasan niya ang boses ni Israel, hanggang sa mawala ang bigat sa dibdib niya. Amber, oy! Saan ang sunog? Bakit parang sasaba ka na sa gera? Napalingon si Amber nang marinig ang pamilyar na boses na yon na pag-aari ng katrabaho niyang si Gio. Bukod kay Jenna, si Gio ang naging kaibigan niya mula nang lumipat siya sa istasyong ito 3 taon nang nakakaraan nung panahong wasak na wasak siya matapos ang hiwalayan nila ni Israel. Alam ni Amber na may gusto sa kanya si Gio. Lantad naman ito, pero nirerespeto nito ang desisyon niyang wag munang pumasok sa relasyon. Para kay Amber, si Gio ay isang mabuting kaibigan at mabuting lalaki. Wala to, Gio. Gusto ko lang pagpawisan. Pagpawisan? Parang papatayin mo ng sarili mo sa bilis eh. Kanina ka pa tulala. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman hindi? Bumuntong hininga si Gio habang tumatakbo sa tabi niya. Alam nilang pareho na kasinungalingan yon. Dahil ba sa bagong chief natin? Kay Sir Gomez? Narinig kong usap-usapan, Amber. Ex-husband mo pala siya. Kaya pala ganun ka nalang ka-tense kahapon ng turnover. Nanahimik si Amber. Wala na siyang maitatago. Maliit lang ang mundo sa kanilang pinagtatrabahuan at mabilis kumalat ang lahat ng impormasyon. Nahirapan ka? Hindi sumagot si Amber.
Sa halip, mas binilisan pa niya ang takbo. Umaasang maiiwan niya si Gio at ang usapan. Pero mabilis si Gio at mas athletic kumpara sa kanya. Hindi ito humiwalay sa kanya. Amber, huminto ka muna saglit. Hinihingal ka na. Napilitang huminto si Amber. Nakahawak siya sa tuhod niya. Habol ang hininga habang ang pawis niya ay tumutulo mula sa noo niya. Ang bigat, Gio. Ang bigat-bigat na makasama siya sa isang lugar. Oh, heto. Uminom ka muna ng tubig. Tinanggap ito ni Amber at uminom. Napahinga naman ng maluwag si Gio. Alam mo, Amber, hindi ko alam ang buong kwento nyo. Pero kilala kita, kahit papaano. 3 taon kitang nakasama sa bawat sunog at bawat rescue operation. Nakita ko kung paano mo iligtas kahit yung mga pusa sa puno o yung mga matanda sa nasusunog na bahay. Ikaw ang pinakamatapang at pinakamabuting tao na kilala ko. Kaya kung ano man ang sinabi niya sa'yo, kung ano man ang isinisi niya sa'yo, huwag ka maniwala. Natigilan si Amber. Napatitig siya kay Gio na mukhang sincere naman sa mga sinasabi nito. Hindi mo kasalanan ng lahat, Amber. Tao ka lang. May mga bagay na nangyayari na hindi natin kontrolado. Huwag mong akuin ang bigat ng mundo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakahinga ng maluwag si Amber. Ang mga salita ni Gio ay parang gamot sa sugat na iniwan ng mga salita ni Israel. Salamat, Gio. Lagi mo na lang akong dinadamayan. Kung wala siguro kayo ni Jenna, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siyempre naman. Ano pa't naging partner tayo? Tsaka, ayoko nakikita kang malungkot. Pumapangit ka. Sayang ang ganda mo. Mas okay pang magsungit ka na lang. Sira ulo? Talagang nambola ka pa? Ayan, tumatawa ka rin sa wakas. O siya, tama ng drama. Slow jog na lang tayo pabalik ha. Baka himatayin ka na dyan eh. Sige, babagalan ko na. Nagpatuloy sila sa pagtakbo habang sa di kalayuan nakatayo si Israel sa balcony ng istasyon. Hawak ang isang tasa ng kape. Kanina pa siya nakadungaw habang pinapanood ang morning drills ng kanyang mga tauhan. Pero ang mga mata niya ay nakapako lang sa 2 tao. Kay Amber at sa lalaking kasabay nitong tumakbo. At mukhang may oras pa ang 2 yun para magkulitan. Sa kalagitnaan ng drills. Nakita ni Israel kung paano hawakan ng lalaki ang braso ni Amber para patigilin ito. Nakita niya kung paano abutan ng tubig ni Gio si Amber. At higit sa lahat, nakita niya kung paano nito napatawa si Amber. Gio Magno, senior firefighter, single, at base sa body language nito, halatang may gusto sa ex-wife niya. Inubos ni Israel ang kape niya sa isang lagok kahit mainit pa ito. Nagtatawanan pa kayo ha? Tingnan natin kung makakatawa pa kayo sa drill na ipapagawa ko mamaya. Bumalik si Israel sa kanyang mesa pero ang isip niya ay naiwan sa labas sa imahe ni Amber na masaya sa piling ng iba. Ang sikat ng araw ay tila latigo na humahampas sa balat ng bawat miyembro ng Squad 19. Nakasuot sila ng kumpletong makapal na jacket, pants, boots at helmet. Sa bigat pa lang ng uniforme, para na silang nagbubuhat ng sako ng bigas. Idagdag pa ang init ng panahon at ang drill na ipinagawa ng kanilang bagong fire chief na mukhang pinagdidiskitahan lamang sila. Faster! Ang babagal nyo! Sigaw ni Israel gamit ang megaphone. Nakatayo ito sa itaas ng fire truck habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang mga tauhan. Kung ganyan kayo kabagal sa totoong sunog, abo na ang biktima bago pa kayo makarating. Halos gumapang na si Amber. Ang sobrang pagtakbo niya kaninang umaga na sinabayan pa ng walang laman na tiyan at emotional stress ay naniningil na ngayon. Sir, sandali lang. Ang paningin ni Amber ay nagdidilim. Hinihila niya ang mabigat na fire hose papunta sa marker. Pero pakiramdam niya ay umiikot ang mundo. Kitang-kita na rin ang pamumutla ng labi niya. Mula sa itaas ng truck, napansin ito ni Israel. At nang makitang nawawalan na ng balanse si Amber, nabitawan niyang hawak na megaphone at agad na bumaba sa fire truck. Amber! Mabilis na bumaba si Israel pero bago pa siya makahakbang ng malayo,
may nauna na sa kanya. Amber! Amber! Binasag ni Gio ang formation. Iniwan nito ang dummy na binubuhatan at mabilis na tumakbo palapit kay Amber. Sinalo niya ito bago pa man tuluyang humalik ang mukha ni Amber sa semento. Amber! Uy! Ayos ka lang ba? Lumapit din si Jenna mula sa kabilang linya. Puno rin ito ng pag-aalala para sa kanyang kaibigan. Ala, namumutla siya. Hindi na kaya ni Amber na magpatuloy sa drills. Nakita ni Israel kung paano hawakan ni Gio si Amber. Kung paano nito pinunasan ng pawis sa noon ng dalaga at kung paano tumingin si Amber kay Gio na parang ito ang knight in shining armor niya. Bumalik ang pader sa puso ni Israel. Ang pag-aalalay na palitan ng pait. Ang hakbang na dapat sana'y palapit ay naging hakbang paatras. Ano nangyayari dyan? Sino nagsabing huminto kayo sa drill nyo? Magdo at Sandoval? Napatingin sina Gio at Jenna kay Israel. Inalalayan nilang tumayo si Amber pero halatang hirap ng dalaga. Sir, mawalang galang na po. Hindi na po kaya ni Amber. Overfatigue na po siya. Pwede po bang dalhin ko na siya sa infirmary? Sa isip ni Israel, nagpapabida lang ang Gio. Gusto lang nitong magpa-impress kay Amber. Gusto nitong ipakita na kaya nitong iligtas ang dalaga mula sa masama nilang hepe. May medic tayo. Hindi mo kailangan personal na dalhin si Suarez sa medical facility. But since you're asking for it, sige, pwede niyo siyang samahan. Pero si Miss Sandoval lang. At ikaw, Magno, may iwan ka. Ikaw magko-cover sa kota ni Jenna. Nanlaki ang mata ni Amber nang marinig yun. Teka, Gio, hindi mo na kailangan gawin yun. Kaya ko naman. Double ups, double tire flips, double hose drags. Utos ni Israel habang tila hinahamon ng lalaki. Ngayon, kung hindi mo kaya, bumalik ka sa pwesto mo. Inisip ni Israel na aatras si Gio. Isip niyang mapapahiya ito sa harap ni Amber at aamining hindi nito kaya. Pero tumindig si Gio. Tinatanggap ko po, sir. Natigilan si Israel. Nakita niya ang determinasyon sa mata ng lalaki. Hindi ito nagpapabida lang. Seryoso ito. Handa itong maghirap para lamang may makasama si Amber sa loob ng infirmary. Jenna, ikaw nang magatid kay Amber sa klinik. Ako nang bahala dito. Sige, Gio. Salamat. Sagot ni Jenna. Teka lang, Gio, wag. Sobra yun. Ngumiti si Gio kay Amber. Kahit tumutulo na ang pawis nito, ngumiti ito ng walang pag-aalala. Mas masisiguro kung magpapahinga ka kung andun si Jenna. Tsaka, ako pa. Chicken lang to sa akin. Huwag mo nga akong i-underestimate dyan, Suarez. Pero, Gio… Sige na, magpahinga ka. Hintayin mo ako mamaya. Ililibre mo ako ng lunch kapalit nito. Wala nang nagawa si Amber. Hinihila na siya ni Jenna palayo dahil mukhang babagsak na talaga siya. Ngunit bago tuluyang tumalikod, napatingin si Amber kay Israel. Ang mga mata ni Israel ay nag-aapoy, pero hindi sa init ng araw, kundi sa isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Amber. Nakakuyom ang mga kamao nito sa gilid habang nakatingin kay Gio. Jenna, tara na. Hindi lumingon si Amber, pero ramdam niya ang bigat ng hangin. Alam niyang may kakaibang nangyayari. Ngunit ayaw niya nang makipag-usap pa kay Israel. Alam niyang walang magandang patutunguhan yon. Hiniling na lamang niya na sana, mamaya may lakas pa si Gio upang kumain kasabay nila. Gabi na sa himpilan, tahimik na ang paligid matapos ang isang mahabang shift. Nakaupo si Amber sa pantry habang hinihintay si Gio. May nakahanda ng ice pack at malamig na tubig sa mesa. Medyo maayos na ang pakiramdam niya matapos magpahinga ng buong araw sa klinik. Pero alam niyang bugbog saradong katawan ng kaibigan niya dahil sa double drills na ipinagawa ni Israel. Amber, mauna na ako Kailangan pa ako ni Mama sa bahay kasi birthday ni Papa ngayon at magluluto kami ng mga paborito niya. Saad ni Jenna habang paalis ito. Sige Jenna, maraming salamat Naku, ikaw pa ba? Ikaw na bahala kay Gio Babawi ako sa mukong na yun bukas. Ilang minuto matapos makaalis si Jenna, bumukas ang pinto at pumasok si Gio. Halos hilahin na nito ang sariling paa sa pagod.
Gusot ang uniforme at naliligo sa pawis. Pero nang makita niya si Amber, napalitan ng ngiti ang pagod sa mukha niya. Buhay pa ako. Biro ni Gio sabay bagsak sa upuan sa tapat ni Amber. Siraulo ka talaga. Eto, uminom ka muna ng tubig. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang akuin eh. Ayan tuloy, para kang lantang gulay. Ayos lang yun. Basta okay ka na. Salamat ah. Ililibre ka raw ni Jenna bukas. Kahit anong gusto mo. Sisig? Bulalo? Kahit ano. Basta yung hindi nakamamatay. Nagtawanan sila Amber at Jenna. Pero natigil yon nang bumukas ulit ang pinto ng pantry. Pumasok si Israel. Nakasibilyan na ito pero dala pa rin ang otoridad ng isang fire chief. Inasahan ni Amber na sisitahin sila nito o kaya ay magbitiw na naman ng sarkastikong salita pero walang sinabi si Israel. Pagkatapos magtimpla ng kape, lumingon lang ito sa kanila ng saglit bago tuluyang lumabas ng pantry nang hindi umiimik. Grabe. Akala ko pagdidiskita na naman tayo. Natahimik si Amber. Hindi niya alam kung bakit mas nakakabahala sa kanya ang pagiging tahimik ni Israel at walang pake. Sige, gamitin mo na tong ice pack, Gio. Tapos uwi na tayo kapag okay ka na. Lumipas ang ilang araw. Totoong hinala ni Amber. Hindi na sila pinahirapan ni Israel. Sa katunayan, hindi na sila nito pinapansin maliban kung tungkol sa trabaho. Mas payapa ang buhay, pero may kakaibang kirot sa dibdib ni Amber sa tuwing dadaanan lang siya ni Israel na parang hangin. Amber, saan ka pupunta? Inutusan ako ni Commander na dalhin tong mga papeles kay Chief Gomez. Ha? Yung ex mo palang hanap mo. Nakita ko kaninang umalis. Jenna, huwag mo nga tawagin si Chief ng ganyan. Tayo lang naman ang nakakarinig eh. Halika na. Iwan na lang natin yan sa mesa niya. Naglakad ang magkaibigan patungo sa opisina ni Israel. At tulad ng inaasahan, wala ang binata sa loob. Inilapag ni Amber ang mga papeles, ngunit hindi maiwasang mapalingon sa paligid ng opisina. Walang gaanong dekorasyon, ang minimalist ng lahat. Jenna, anong ginagawa mo dyan? Halika na, umalis na tayo. Tarantang nilapitan ni Amber si Jenna na kuryosong tinititigan ang kung anong nasa mesa ni Israel. Balak niya sanang hilain paalis ang kaibigan dahil hindi na dapat sila nangingialam sa loob. Ngunit napahinto rin si Amber nang makitang litrato ng isang ultrasound. Amber, okay ka lang ba? Agad na naluha si Amber. Nakikilala niya ang ultrasound na yon dahil yun ang unang ultrasound ng kanilang anak noong nalaman ni Amber na siya ay nagbubuntis. Itinatago pa rin pala niya yan. Hindi nakasagot si Jenna. Marahang hinaplos lamang niya ang likod ni Amber. Wala kang kasalanan sa lahat ng nangyari, Amber. Aksidente yun. Kinuha ni Amber ang litrato at marahang hinaplos yon habang tahimik na umiiyak. Ngunit sa pag-angat niya ng litrato, nakita nila ang isa pang litrato. Ang litrato nila Amber at Israel nung nasa Japan sila, kung saan nag-celebrate sila ng kanilang 2nd year anniversary. Amber, tara na. Baka biglang bumalik si Chief at maabutan pa tayo dito. Bulong ni Jenna. Tumango si Amber at ibinalik na ang litrato ng ultrasound sa mesa ni Israel. Saka sila nagmamadaling umalis. Isang hapon, tumunog ang alarma ng istasyon. Isang malaking sunog ang naganap sa isang bundok at itinalaga itong code red. Kaya ay kinakailangang i-dispatcha ang halos lahat ng kanilang mga tauhan. Mabilis ang kilos ng lahat. Pagdating nila sa lugar, naglalagablab na ang gubat. Ang usok ay makapal at nakasusulasok. Suarez, Magno! Doon kayo sa West Flank! Pigilan niyo ang pagkalat ng apoy papunta sa residential area! Utos ng ground commander. Sumabak si Amber sa init. Hawak ang hose, binomba niya ng tubig ang mga puno. Ang init ay tumatagos sa kanyang gear. Pero sanay na siya dito. Sa gitna ng usok, nakita niya ang isang batang unggoy na umuungol sa takot habang nakakapit sa puno. Walang alinlangan na tumakbo si Amber upang tulungan ito. Hinawi niya ang mga sanga, kinuha niya ang unggoy at nilagay sa safe zone.
Pero sa pagmamadali niya, isang nagbabagang piraso ng kahoy ang bumagsak at dumikit sa braso niya. Aray! Amber, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Gio na hindi halos makatingin sa kanya dahil abala ito sa pagbuhat ng host. Oh, okay lang. Tinago ni Amber ang sakit at bumalik sa pwesto. Nakita niya sa di kalayuan si Israel na personal ding humahawak ng hose at nagmamando. Seryoso ito, puno ng dumi sa muka pero matatag pa ring iginigiya ang mga kasamahan nila. Inabot sila ng gabi bago makontrol ang sunog. Dahil delikado pang bumaba, nagtayo sila ng camp sa ligtas na parte ng bundok para magbantay sa mga embers. Nang masigurado ni Amber na tulog na ang karamihan, dahan-dahan siyang lumabas ng tent dala ang isang first aid kit. Hindi ko akalain na nawala sa isip ko tong napasok kong kamay. Ay, kailangan ko na tong linisan bago pa ma-impeksyon. Naghanap si Amber ng tahimik na lugar, malayo sa mga kasamahan niya. Umupo siya sa isang troso na nakaharap sa bangin kung saan kita ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Itinaas niya ang manggas ng kanyang long sleeve na shirt. Namumula at may paltos ang paso sa braso niya. Doon pa lamang naramdaman ni Amber ang hapde. Aray! Kailan ka napaso? Napatalon si Amber sa gulat. Muntik na niyang mabitawan ng gamot nang makitang iilang metro lang ang layo ni Israel sa kanya. Ang lalaki ay nakasandal sa puno at may hawak na sigarilyo. Mabilis na tinapon ni Israel ang sigarilyo at tinapakan ito. Lumapit siya kay Amber nang walang sabi-sabi. Kaninang umaga. At hindi ka pumunta sa medic? Madaming kailangan gawin. Kailangang maapula agad ang apoy bago pa mas lumaki. Tsaka, malayo to sa bituka. Teka, Israel! Hindi pinatapos ni Israel si Amber. Kinuha nito ang bulak at gamot mula sa kamay ng dalaga. Lumuhod ito sa harap ni Amber para magpantay sila at tahimik na nilinis ni Israel ang sugat. Maingat, dahan-dahan. Tinitigan ni Amber ang mukha ng dating asawa. Ang seryosong kilay, ang matangos na ilong. Itong lalaking inakala niyang makakasama niya na sa panghabang buhay. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Akala ko tumigil ka na. Sa paninigarilyo. Dati sabi mo ayaw mo na. Ngayon lang ulit. Marami lang iniisip. Nanahimik si Amber. Alam niyang siya ang isa sa mga iniisip nito. Hinayaan niya si Israel hanggang sa binalot na nito ng gauze ang braso niya nang magsalita ito ulit. Kayo ba ni Gio? Napatingin si Amber kay Israel. Diretsong tanong nito pero walang halong galit o pangaasar. Napapansin ko. Alagang-alaga ka niya. At mukhang masaya ka kapag kasama siya. Alam kong may gusto siya sa akin. Hindi naman niya tinatago. Mabait si Gio, sobra. Siya yung tipong hindi bastang-bastang mananakit ng ibang tao. Pero wala eh. Hanggang kaibigan lang talaga. Pakiramdam ko, hindi bagay ang isang tulad niya sa isang tulad ko. Tulad mo? Anong ibig mong sabihin? Sa tulad ko na magulo. Sa tulad ko na hindi pa malinaw kung saan patutungo ang buhay ko. Wala akong ibang gusto kundi ang gawin ng pangarap ko. Ayoko nang makasakit pa ng ibang tao dahil doon. Ang isang tulad ni Gio, hindi niya deserve ang isang babaeng may ganitong klaseng nakaraan. Masyado siyang mabuti para madamay sa kadiliman ko. Natahimik si Israel. Binitawan niya ang kamay ni Amber. Tumayo ito at humarap sa bangin habang nakatalikod kay Amber. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero ang bigat ng kanilang mga dibdib ay tila nakakasakal. I'm sorry. Napatingin si Amber kay Israel na nakatalikod pa rin. Patawad sa mga sinabi ko nun. 3 years ago. At nung nag-away tayo sa opisina ko. Nang sinabi kong kasalanan mo ang pagkawala ng anak natin. Humarap si Israel kay Amber. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Galit lang ako noon, Amber. Galit ako sa mundo. Galit ako sa nangyari. At gusto ko manakit. Pero mali ako. Hindi mo kasalanan yun. Aksidenteng nangyari. At alam kong
Alam kong durog na durog ka rin nung nawala siya. Hindi ka masamang tao. At lalong hindi ka masamang ina. I'm sorry for leaving when you needed me the most. Hindi nakakibo si Amber. Itong unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na narinig niya ang mga salitang yon mula kay Israel. Ang bigat na dinadala niya ay parang unti-unting nababawasan. Tahimik na tumulo ang luha ni Amber. Hindi siya humagulgol. Hinayaan lang niyang dumaloy ang sakit. Lumapit si Israel pero huminto rin ito. Alam niyang wala na siyang karapatang yakapin si Amber. Kung makakahanap ka ng taong kayang ibalik ang mga ngiti mo, gaya ni Gio, sundin mong puso mo, Amber. Deserve mong maging masaya. Deserve mong mapatawad ang sarili mo. Israel, Tapos na magamot ang sugat mo. Bumalik ka na sa tent mo. Kailangan mong magpahinga. tumalikod na si Israel at tumingin ulit sa kawalan. Tila naghahanap ng sagot sa usok ng sarili niyang damdamin. Tumayo si Amber at habang hawak ang benda sa braso niya, naglakad siya pabalik sa camp. Bago siya pumasok sa tent, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niyang anino ni Israel sa ilalim ng buwan. Mag-isa, malungkot. Ang lalaking mahal niya pa rin, napilit siyang tinutulak palayo para sa ikabubuti niya. Pumasok si Amber sa tent at doon, sa dilim, binuhos niya ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Dito tayo bubuo ng pamilya, Amber. Napakaliwanag ng paligid. Ang sikat ng araw ay tumatago sa malalaking bintana ng isang bagong bahay na amoy pintura at pag-asa. Walang laman ng kwarto kundi mga kahon ng gamit, pero sa paningin ni Amber, punong-puno ito ng pangarap. Binuhat siya ni Israel na parang bridal carry. Tawa sila ng tawa at ang mga halakak nila ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na pasilyo ng kanilang bagong bahay matapos silang ikasal. Pangako. Bulong ni Israel habang dahan-dahang ibinababa si Amber sa gitna ng sala. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang 2 palad. Tila ba si Amber ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Hindi kita iiwan. Poprotektahan ko kayo na magiging anak natin. Kahit anong mangyari, tayo laban sa mundo. Hinaplos ni Israel ang pisngi ni Amber at dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na malambot, mainit at puno ng pangako ng habang buhay. Ramdam ni Amber ang pagmamahal na umaapaw sa bawat dampi ng labi ng kanyang asawa. Mahal na mahal kita, Mrs. Gomez. Mrs. ko. Bulong ni Israel sa pagitan ng kanilang mga halik. Mahal din kita, Israel. Sagot ni Amber habang pumapatak ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Suarez! Gising! Napabalikwas si Amber. Lumingalinga siya. Wala siya sa piling ng dating asawa niya. Nasa quarter siya ng Fire Station 19. Ang matamis na halik ni Israel sa panaginip ay napalitan ng malamig na hangin ng electric fan na umiikot sa kisame. Bakit napanaginipan na naman niya ang alaalang yon? Panaginip lang. Isang alaala ng kahapon na hindi na maibabalik. Ilang araw nang nakalipas mula nung sunog sa gubat kung saan ginamot ni Israel ang sugat niya. Mula noon, hindi na niya masyadong nakitang fire chief. Balita niya ay nasa main office ito, abala sa aftermath report at investigasyon ng sunog. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit mas madalas ko siyang mapanaginipan itong mga nakaraang araw? Tahimik ang estasyon pero maingay ang puso ni Amber. Namimiss niya ito. Kahit na masakit ang nakaraan, kahit na pilit nilang iniiwasan ang isa't isa, hinahanap-hanap pa rin ng sistema niya ang presensya ni Israel. Ngunit ilang sandali pa, biglang tumunog ang alarma ng istasyon. Hindi ito ang drill alarm. Ito ang tunog ng totoong peligro. Remaining Squad 19, dispatch! May residential fire sa San Diego. Code Red! Ulitin ko! Code Red! Kailangan ng mga naunang squad ng backup. Mabilis na kumilos ang lahat. Nawala ang antok at lungkot ni Amber. Ang muscle memory ng isang bomberong gumana. Tumakbo siya papunta sa gear room. Isunuot niya ang mabigat na bunker pants, ang jacket at ang boots sa loob ng wala pang 1 minuto. Let's go! Let's go! Sigaw ng kapitan nila. Sumakay sila sa fire truck.
Ang ingay ng sirena ay bumabasag sa katahimikan ng hapon. Pagdating nila sa San Diego, sinalubong sila ng malaimpyernong sitwasyon. Isang lumang apartment complex ang nilalamon ng apoy. Ang istruktura ay gawa sa kahoy at semento, kaya mabilis kumalat ang apoy. Ang usok ay itim at makapal. Bumabalot sa buong kalye at tumatakip sa araw. Ang init ay tumatagos sa balat kahit nasa malayo pa sila. Ang itsura ng sunog, ang amoy ng nasusunog na kahoy, plastik at kemikal. Ang sigaw ng mga taong nagtatakbuhan. Nanigas si Amber sa kanyang kinatatayuan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ng 3 taon na ang nakakaraan. Ang araw na nawala ang anak niya. Ganitong itsura ng sitwasyon na yon. Pakiramdam ni Amber, bumalik siya sa nakaraan at muli siyang binalot ng takot. Tulong! Tulong! Napatingin siya sa entrada ng gusali. Nakita niya si Gio, buhat-buhat si Jenna na walang malay. Ang mukha ni Jenna ay puno ng uling at ang gear nito ay umuusok pa. Kasama sila sa mga naunang dispatcha. Gio, ano nangyari? Sigaw ni Amber habang tinutulungan silang makalayo sa init at ihiga si Jenna sa triage area. Na-drop siya sa usok sa 2nd floor. Masyadong mabilis kumalat ang apoy, Amber. Hindi kinaya ng hangin niya. Huwag ka na pumasok. Delikado na. Pero bago pa makasagot si Amber, may humila sa laylayan ng jacket niya. Ma'am, tulong po. Ang asawa ko, nasa loob pa. Isang matandang babae ang umiiyak. Nakaluhod sa semento at kumakapit sa binti ni Amber. Nasa loob pa po ang asawa ko. Hindi siya makalakad. Nasa 2nd floor siya. Naiwan siya sa kwarto. Parang awa niyo na po. Iligtas niyo siya. Tumingin si Amber sa gusali. Ang apoy ay kumakain na sa 2nd floor. Rinig niya ang pagputok ng mga salamin at pagbagsak ng mga debris. Amber, huwag ka na magtakang pumasok dahil delikado na. Bagsak ng structural integrity. Ano mong oras bibigay na yung building? Tingnan mo si Jenna. Hindi niya na kinayang usok sa loob. Pero tinitigan ni Amber ang matanda. Nakita niya ang sarili niya rito. Ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Ang sakit na naramdaman niya nung nawalan siya ng anak. At alam niya kung may magagawa siya para hindi maramdaman ng matandang ito ang sakit na yon, gagawin niya. Gio, papasok ako. Hindi niya pinakinggan ang mga sigaw ni Gio na hindi rin siya nagawang habulin dahil sa walang malay na si Jenna. Isinuot ni Amber ang kanyang mask, hinigpitan ng helmet at tumakbo papasok sa nasusunog na gusali. Ang loob ay parang oven. Ang usok ay zero visibility. Halos walang makita si Amber kundi ang orange glow ng apoy. Gumapang si Amber gamit ang thermal imaging camera para hanapin ang matanda. Lolo! Lolo! Nasaan po kayo? Mataas ang ilang minutong paghahanap. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Amber ang matanda na nakadapa sa sahig at hindi na makatayo. Andito ako! Tulong! Mabilis na nilapitan ni Amber ang matanda. Inalalayan niya ito. Mabigat ito pero ang adrenaline ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sakto namang may dumating na isa pang bumbero galing sa kabilang hagdan. Isang rookie na sumunod sa kanya. Tulungan mo akong kargahin siya. Dadaan tayo sa fire escape sa likod. Mas ligtas doon. Nang makuha ng bumberong matanda at makatakbo palayo, akmang susunod na sana si Amber. Hahakbang na sana siya pabalik sa hagdan nang biglang bumigay ang suporta ng kisame. Bumagsak ang isang malaking beam na gawa sa bakal at semento. Tinamaan nito ang sahig na kinatatayuan ni Amber. Ma'am Amber! Sigaw ng rookie. Huwag kayo lalapit! Bibigay na tong sahig! Umalis na kayo! At tuluyan ng bumigay ang sahig. Nahulog si Amber mula sa 2nd floor pababa sa ground floor kasama ng mga nagbabagang debris. Bumagsak siya sa tumpok ng nasusunog na kahoy. Sinubukan na tumayo ni Amber pero napasigaw siya sa sakit. Tumingin siya sa paa niya. Naipit ang kanang paa niya sa ilalim ng isang mabigat na concrete slab. Sinubukan niyang hilahin pero napakabigat nito. At sa bawat galaw, ramdam niya ang pagkirot ng kanyang buto. Tanda na nabalian siya ng paa. Tulong! Bulong ni Amber sa radyo pero puro static lang ang naririnig niya. Nasira ang receiver niya sa pagbagsak niya kanina. Tumingin siya sa paligid.
Napapalibutan na siya ng apoy. Ang daanan palabas ay hinarangan na ng mga bumagsak na kisame. Ang usok ay pumapasok na sa kanyang maskara dahil sa crack ng visor niya. Ubos siya ng ubo. Ang init ay hindi na kaya ng gear niya. Para siyang niluluto ng buhay. Tulong! Napaluha si Amber. Naalala niya ulit ang panaginip kanina. Si Israel. Ang pangako nito. Ang masayang pamilya na dapat sana'y meron sila. Bumalik ang trauma ng warehouse. Ang pakiramdam noong nawala sa kanyang anak na dinadala niya. Takot na takot si Amber dahil katulad ng pangyayaring ito ang nangyari sa kanya noon. Ganito rin noon. Hikbi ni Amber habang tumutulo ang luha na humahalo sa pawis at uling sa mukha niya. Wala akong nagawa. Hindi ko nailigtas ang baby namin. Ngayon, ako naman ang kukunin. Siguro ito na talaga ang kabayaran sa mga kasalanan ko. Pumikit si Amber. Tinanggap na niya na ito na ang katapusan para sa kanya. Sa labas ng gusali, dumating ang itim na SUV ni Israel. Kararating lang niya galing sa opisina nang mabalitaan ng sunog. Ang puso niya ay kumakabog ng hindi maipaliwanag na kaba habang nagmamaneho. Bumaba siya at hindi na nag-abalang magsuot ng full gear. Tanging helmet at fireproof jacket lang ang nakuha niya. Status report! Sigaw ni Israel kay Gio. Chief, nailabas na po mga sibilyan. Si Jenna po nasikaso na ng medic. Stable na po. Lumingon si Israel. Binilang niya ang mga tauhan. Gio, Jenna, Cruz, Santos. Nasaan si Suarez? Nasaan si Suarez? Nagkatinginan ang mga bombero. Yumuko si Gio. Puno ng uling ang muka at may luha sa mata. Chief, pumasok po siya kanina para iligtas ang matandang naiwan sa loob. Nailabas po ni Santos ang lolo. Pero bumagsak ang second floor. Hindi na po nakasunod si Amber sa kanila. Nanlamig si Israel. Parang tumigil ang pagtibok ng puso niya. Tumingin siya sa gusali. Ang apoy ay nasa bubong na. Anumang oras ay babagsak na ito ng tuluyan. Walang alinlangang tumakbo si Israel papasok sa loob. Wala siyang pakialam sa apoy. Wala siyang pakialam sa protocol. Wala siyang pakialam kung mamamatay siya. Ang alam lang niya, nasa loob si Amber, ang babaeng mahal na mahal niya. Amber! Amber! Sigaw ni Israel habang iniisa-isa ang mga kwarto sa ground floor. Sumagot ka! Ang usok ay nagpapaiyak sa mga mata niya, pero hindi lang usok ang dahilan ng luha niya. Habang tumatakbo siya sa gitna ng panganib, tumulo ang luha ni Israel. Ang fire chief na kilala bilang matapang at istrikto ay umiiyak na parang batang ngayon. Dito niya inamin sa sarili niya ang totoo. Mahal na mahal ko siya. Diyos ko po. Parang awan niyo na. Huwag naman. Huwag mo bawiin sa akin si Amber. Kinuha niyo na anak namin. Huwag naman pati ang asawa ko. Please, bigyan niyo pa ako ng pagkakataong itamang lahat. Sa gitna ng usok, sa ilalim ng bundok ng mga debris, sa wakas, natagpuan ni Israel si Amber. Amber! Mabilis na lumapit si Israel. Inangat niya ang mabigat na semento gamit ang buong lakas niya. Sumigaw siya sa effort. Halos pumutok ang ugat sa leeg at braso niya. Ang init ng semento ay pumapaso sa kamay niya, pero binaliwala niya ito. Nang matanggal ang semento, nakita niya si Amber. Walang malay, duguan ang muka at ang paa ay nakaipit. Nandito na ako, Amber. Please wake up. Lumaban ka. Sa labas ng nasusunog na gusali, nagkakagulo na ang lahat. Ang mga tao'y sumisigaw. Ang mga bombero'y naghahanda ng tubig para sa defensive attack. Si Jen ay nakaupo sa gilid ng ambulansya, may oxygen mask pero umiiyak habang nakatingin sa gusali. Si Gio ay nakatayo sa tabi niya at nakakuyom ang kamao habang nakatingin sa nasusunog na pinto at hindi mapakali. Gio, si Amber, wala pa siya. Baka... Hinawakan ni Gio ang balikat ni Jenna. Pilit itong pinapakalma, kahit siya mismo ay nanginginig sa takot at kawalan ng pag-asa. Shh! Ililigtas siya ni Chief. Mahinang sabi ni Gio. Tumingin si Jenna kay Gio. Nakita niya ang lungkot at pagsuko sa mata ng lalaki.
Gio. Mahal pa rin nila ang isa't isa, Jenna. Mapait na ngumiti si Gio habang tumutulo ang luha. Nakita ko sa mata ni Chief kanina. Kahit impyerno, papasukin nun para kay Amber. Kaya alam kong lalabas sila ng magkasama. At may liligtas niya si Amber. Ilang sandali pa, nagkagulo ang mga kasamahan nila. Mula sa makapal at itim na usok, lumabas si Israel na buhat-buhat si Amber na walang malay. Ang mukha ni Israel ay puno ng uling, pero ang hawak niya kay Amber ay mahigpit na mahigpit. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Buhay sila. Pero pagkalabas ni Israel sa danger zone, bigla itong natumba. Bumagsak ang mga tuhod ni Israel sa damuhan. Ubos na ang lakas niya. Pero sa huling sandali, inikot niya ang katawan niya para siguraduhin siya ang babagsak sa lupa at si Amber ay nakadagan sa dibdib niya. Chief! Amber! Tumakbo sina Gio at Jenna palapit, kasama mga medics. Amber! Gising! Ihanda niyo ang ambulansya! Pero nang lumingon si Jenna kay Israel para tulungan ito, nanlaki ang mga mata niya, napahawak siya sa bibig at napaatras sa gulat. Diyos ko! Chief! Natusok po kayo! May sugat si Sir Israel! Sa tagiliran ni Israel, may nakatarak na isang mahaba at matulis na piraso ng kahoy. Tumagos ito sa jacket nito at bumaon ng malalim sa tagiliran. Ang dugo ay mabilis na kumakalat at kinukulayan ng pula ang berdeng damuhan. Medic! Emergency! Sigaw ni Gio ng napakalakas. Kailangan namin ng tulong dito! Bilis! Nagkagulo ang mga paramedics. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang iminulat ni Israel ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Amber na nasa ibabaw niya na walang malay pero humihinga. Hinawakan ni Israel ang pisngi ni Amber gamit ang dugo ang kamay at ngumiti siya ng tipid. Mahal na mahal kita. Bulong niya bago tuluyang nawala ng malay. Chief! Chief! Sigaw ni Gio. At ang gabing yon ay napuno ng sigawan at takot. Habang ang dalawang pusong pinaglayo ng nakaraan ay muling pinag-isa ng sakripisyo sa gitna ng buhay at kamatayan. Puting kisame, puting kumot, puting mga pader, at ang nakakabinging tunog ng makina na sumusukat sa bawat tibok ng puso. Ito ang naging mundo ni Amber sa loob ng 4 na araw. Nang magkamalay siya at sabihin sa kanya ni Jenna na nasa intensive care unit si Israel at nasa kritikal na kondisyon dahil sa tumagos na kahoy sa tagiliran nito. Parang gumuho muli ang mundo ni Amber. Mula ng araw na yon, pinilit niyang magpalipat sa kwartong pinakamalapit sa ICU at nang ilabas na si Israel sa private room dahil naging stable ng operasyon nito, hindi na umalis si Amber sa tabi ng binata. I wanted you to see what real courage is. Instead of getting the idea that courage is a man with a gun in his hand. It's when you know you're licked before you begin. But you begin anyway. And you see it through no matter what. You rarely win, but sometimes you do. Basa ni Amber mula sa librong paborito ni Israel. Nakaupo si Amber sa isang wheelchair sa gilid ng kama ni Israel. Araw at gabi, siya ang nagpupuna sa mukha nito. Siya ang nagbabasa ng mga paborito nitong libro kahit hindi siya sigurado kung naririnig siya nito. Siya ang humahawak sa malamig na kamay ng dating asawa, naghihintay, nagmamakaawa sa langit na ibalik na ito sa kanya. Marami pa tayong kailangang pag-usapan, Israel. Kaya gumising ka na. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Amber at pumatak sa likod ng palad ni Israel. Pinuntahan siya ni Gio at Jenna kahapon para piliting magpahinga, pero umiling lang siya. Hindi ko siya iiwan, Gio. 3 taon kaming nagtaguan at nagkasakitan. Ngayon pa ba ako aalis kung kailan napatunayan na namin sa sarili namin na mahal pa rin namin ang isa't isa. Ngayon, sa 5th araw, bagsak na ang katawan ni Amber. Sa sobrang pagod at puyat, hindi na niya napigilang ipatong ang kanyang ulo sa gilid ng kama ni Israel. Habang mahigpit pa ring hawak ang kamay nito, nakatulog siya ng mahimbing, dala ang pag-asang pagising niya, magbabago na ang lahat. Dahan-dahang naglalakbay ang isip ni Israel pabalik sa realidad. Mula sa malalim at madilim na kawalan, unti-unti siyang nagkamalay. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri.
Sinubukan niyang huminga ng malalim, pero agad siyang napangiwi nang maramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang kanang tagiliran, ang lugar kung saan bumao ng kahoy. Mukhang buhay pa ako. Bulong ni Israel sa sarili. Dahan-dahan, parang hinihila ang mga talukap. Iminulat ni Israel ang kanyang mga mata. Akmang igagalaw ni Israel ang kanyang kanang kamay nang maramdaman niyang may nakadagan dito. Nahinto ang paghinga ni Israel. Nawala ang sakit ng kanyang tahi. Nawala ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa gilid ng kanyang kama, nakayuko at natutulog ng mahimbing si Amber. Mabuti naman at ligtas ka. Pinagmasdan ni Israel ang mukha ni Amber. Kahit na mukha itong pagod na pagod, para kay Israel, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Bumalik sa alaala niya ang mga huling sandali sa loob ng nasusunog na gusali. Ang pagbagsak ng semento, ang usok, ang pagyakap niya kay Amber habang naghihingalo siya. Naisip ni Israel kung gaano siya kaswerte. Ang mukha ni Amber ang huling nakita niya bago siya nawala ng malay. Inakala niyang yun na ang katapusan. At ngayon, pagmulat ng kanyang mga mata, ang mukha pa rin ni Amber ang una niyang nakita. Mukhang mahimbing ang tulog mo, Suarez. Nanlalaki ang mga matang lumingon si Amber kay Israel matapos marinig ang boses nito. Nagkamalay na ito at higit sa lahat, nakangiti ito ng bahagya. Israel? Ako nga. Mukhang hindi ko pa oras. Bumangon ang buong diwa ni Amber. Nanginginig ang mga kamay niyang kumuha ng baso ng tubig sa bedside table. Nilagyan ito ng straw at dahan-dahang inilapit sa mga labi ni Israel. Pagkatapos uminom ni Israel, ibinaba ni Amber ang baso. Tinitigan niya muli ang binata na tila sinisiguradong totoong nakikita niya. At nang mapagtanto niyang gising na talagang lalaking mahal niya, hindi na napigilan ni Amber ang sarili. Napahagulgol si Amber at itinakip ang dalawa niyang kamay sa kanyang mukha habang nanginginig ang buong katawan. Ang luhang naipon sa loob ng 5 araw ng takot at pangamba ay tuluyang nabuhos. Amber, huwag ka nang umiyak. Buhay ako. Buhay tayo. Akala ko mawawala ka na rin sa akin. Akala ko pati ikaw mawawala rin sa akin. Mahigpit na niyakap ni Israel si Amber. Humiwalay ng konti si Amber at tiningnan ang mukha ni Israel. Ang mga mata ng dalagay mugtong-mugto, ngunit puno ng kawalang katumbas na pagmamahal. Israel, patawarin mo ko sa lahat. Sa pagiging makasarili ko, sa pag-iwas ko sa iyo. Nang nasa loob ako ng apoy at akala ko mamamatay na ako. Isa lang ang pinagsisisihan ko. Yung katotohanan, hindi ko nasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Na kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Amber. Ako ang dapat humingi ng tawad. Iniwan kita nung mga panahong pareho tayong nawalan ng anak. Imbis na damayan kita, sinisi kita. Kinain ako ng galit ko at ng pride ko. Naging duwag ako, Amber. At araw-araw kong pinagsisisihan yun. Hindi. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong nasaktan at nakapanakit. Pero nung nalaman kong hindi ka pa nakakalabas sa nasusunog na gusali, wala nang halagang nakaraan. Wala akong pakialam sa pride ko. Wala akong pakialam sa galit ko. Ang gusto ko lang, ikaw. Ikaw lang, Amber. Sobrang natakot ako dahil doon ko lang tuluyang napagtanto na hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ka. Napapikit si Amber. Dinaramdam ang bawat salitang binibitawan ni Israel. Mahal na mahal pa rin kita, Amber. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko na gustong itago. Mahal na mahal din kita, Israel. Ikaw ang una at huling lalaking mamahalin ko. Hinawakan ni Israel ang batok ni Amber at dahan-dahang inilapit ang mukha nito sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sinalubong ni Amber ang mga labi ni Israel. Sa gitna ng tahimik na kwarto ng ospital, naglapat ang kanilang mga labi. Ito ay halik ng pagpapatawad, halik ng pagtanggap, at halik ng pag-asang simula sa araw na yon, aayusin nila ang lahat ng nasira sa kanila.
Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang nakangiti kahit may luha sa mga mata. Ayusin natin to. Lahat ng pagkakamali natin nun, itatama natin. Mag-uusap tayo. Hindi na tayo tatakbo sa problema. Papayag ka ba? Pangako, Amber. Mula ngayon ibabalik natin ang pamilyang pinapangarap natin. Sumandal muli si Amber sa gilid ni Israel at maingat na inilagay ang kanyang ulo sa dibdib nito, kung saan naririnig niya ang malakas at kalmadong tibok ng puso nito. Sa labas ng ospital, patuloy ang pag-ikot ng mundo. Patuloy ang ingay ng mga sirena at ang buhay ng mga bumbero. Ngunit sa loob ng kwartong yon, nahanap din na Amber at Israel ang kanilang kapayapaan. Ang apoy na muntik nang tumupok sa kanilang dalawa, ang saring apoy na nagpalambot sa mga pusong pinatigas ng nakaraan. At ngayon, handa na silang maging buo muli, mula sa mismong mga abo ng kanilang masakit na kahapon. 2 taon ang lumipas mula nang mangyaring malagim na sunog sa San Diego. Maraming nagbago. Matapos gumaling ni Israel, bumalik siya sa pagiging fire chief, mas maunawain at mas malapit sa kanyang mga tauhan. Si Amber naman, matapos ang ilang buwang rehabilitation para sa kanyang paa, ay nagdesisyong magpatuloy pa ring maglingkod sa bayan bilang isang lady firefighter. At dahil sa kanyang ginawang kabayanihan, nakatanggap si Amber ng parangal at nagkaroon ng promotion. At pagkatapos ng 2 taon, sa wakas, dumating ng araw na pinakahihintay nila. Sa isang tagong hardin sa isla ng Siquijor, malayo sa ingay ng syudad at usok ng mga nasusunog na gusali, naganap ang kanilang ikalawang kasal. Gio, ihanda mo na yung camera. Dapat makuha natin ng magandang angle yung kiss nila Amber at ni Sir Israel. Una. Nakahanda na ako, okay? Siyempre, importanteng araw to para kay Amber. Sus, hindi ka talaga nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Masaya akong makitang nahanap na ni Amber ang tunay niyang kasiyahan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Napakapayapa ng paligid. Ang mga puno ng mahogany at akasya ay nagsisilbing natural na bubong, habang ang sariwang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak. Walang malaking media coverage, walang daang-daang bisita. Tanging ang kanilang mga pamilya, si Jenna bilang maid of honor at si Giyong naroon. Nakatayo si Israel sa harap ng isang simpleng arko na gawa sa mga baging at puting rosas. Suot niya ang isang linen suit, malayo sa mabigat at makapal na bunker gear na lagi niyang suot. Tumugtog ang isang banayad na kanta mula sa acoustic guitar at naglakad si Amber sa aisle. Suot niya ang isang simpleng flowing white dress na bumabagay sa mystical at tahimik na ganda ng Siquijor. Nakangiti siya, ngunit patuloy ang pag-agos ng luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi. Amber, Panimula ni Israel nang dumating ang oras ng pagbibigay ng kanilang mga wedding vows. akaala ko bilang isang bumbero, sanay na ako sa init at apoy. Pero ang totoo, ang pinakamasakit na pagkasunog ay nung nawala ka sa akin. 3 taon na nakalipas. Nilamon ako ng galit, ng pride at ng pangungulila. Pero pinatunayan ng tadhana na kahit anong pilit nating patayin ng apoy sa pagitan natin, kusa itong babalik. Namutik na kitang mawala sa San Diego. Naramdaman ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mamatay ng buhay. Kaya ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga taong mahalaga sa atin, pinapangako ko na hindi na ako tatakbo. Hindi na ako bibitaw. Susuungin ko ang kahit anong bagyo o sunog. Masigurado ko lang na maibibigay ko sa iyo ang buhay. Pagmamahal at saya na nararapat bilang asawa mo. I promise to be your safe haven, your partner and your home. Mahal na mahal kita, Amber. Ngayon at sa lahat ng bukas sa darating. Napaiyak ng tuluyan si Amber. Pinunasan ni Israel ang luha sa pisngi nito. Israel, patawad kung naging matigas ang ulo ko. Patawad kung kinailangan pa nating dumaan sa apoy bago ko naintindihan na ikaw ang pinakamahalagang parte ng buhay ko. Ipinapangako ko sa iyo, Israel, hindi ko na isusugal ang buhay ko ng basta-basta. Dahil alam kong may naghihintay sa akin sa pag-uwi. I promise to build our dreams with you again. I promise to love you fiercely, passionately, and endlessly.
Alang-alang sa atin at sa yumaong anghel na sana. Masaya tayong pinapanood ngayon. Ikaw ang aking kapayapaan, Israel. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife again. You may kiss the bride. Hindi na nag-aksaya ng oras si Israel. Hinila niya si Amber palapit sa kanya at siniil ng isang malalim at matamis na halik. Nagpalakpakan ng lahat. Narinig pa nila ang malakas na sipol at iyawan ni Gio at Jenna. Pagkatapos ng halik, idinikit ni Israel ang noo niya sa noo ni Amber. Ibinaba ni Israel ang isang kamay niya papunta sa tiyan ni Amber, kung saan may maliit na umbok na hindi masyadong halata sa suot nitong damit. Handa ka na ba sa bagong misyon natin, Mrs. Gomez? Kahit anong misyon, basta ikaw ang kasama ko. Handa ako, Chief. Sa ilalim ng kalmadong langit ng Sikihor, nagsimula ang bago at panghabang buhay na kabanata ni na Amber at Israel. Mula sa mga abo ng kanilang mapait na nakaraan, muling umusbong ang isang pag-ibig na mas matibay, mas maliwanag at hindi na kailanman matutupok ng kahit anong apoy. Ang tunay na pag-ibig, tulad ng apoy, ay kayang makapanakit at sumira. Ngunit kaya rin itong magbigay ng liwanag at bagong simula. Ipinapakita ng kwento nila Amber at Israel na ang pagpapatawad sa sarili at sa taong nanakit sa'yo ang pinakamahalagang hakbang upang makabangon mula sa trahedya. Minsan, kailangang masunog ng tuluyan ng pride at mga pagkakamali ng kahapon upang muling mabuo ang isang relasyong mas matibay at hindi na kailanman matutupok.